Hi guys, it's me again, Shantco123. So, may panigbago na naman tayong tutorial. But before that, please subscribe my YouTube channel for more helpful online tutorials. Okay, since malapit na akong mamonetize dito sa YouTube at thank you sa support yan nyo sa akin, nagset ako ng YouTube Tax Identification TIN sa aking AdSense. At today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set or mag-fill up sa tax verification dito sa YouTube AdSense. So, step by step process po ito. Madali lang. At just follow kung paano natin ilalagay ang ating tax verification dito sa YouTube AdSense. Okay, so let's start. Open lang natin yung YT Studio natin. Click natin yung Earn, then click mo yung Learn More. After nyan, basahan lang natin yung mga details. Then may tatlong line dyan sa ibabaw. Click lang natin yan. Ayan, so may then next, click nyo lang yung Google AdSense. Ayun. Then click yung scroll lang muna natin, no, para makita nyo. Basahin nyo rin dyan. Then, click nyo yung magsimula. Ayan. Magsimula. Then, pumili ka ng Gmail mo. So, yung ginagamit mo sa iyong YouTube. Ayan. Then, mapuproceed ka po dyan. Pagkapunta natin dito, click lang natin yung Manage Tax Info. Ayan po. So, Philippines po siya. Loading po. Okay. So, pagpunta mo naman dito, click mo lang yung Add Tax Info. Scroll down na natin, check mo yung address mo, mailing address yan. Check mo lang yan. Tapos, balik ka lang sa ibabaw. Ayan. Click Add Tax Info. Dito, click mo lang yung Start Form. Then, verify it's you. Click mo lang yung Next. Ayan. So, loading pa po. Dito na part, blinak lang nila pero nag-register lang ako ng fingerprint verification. Ayun. Then, mapoproceed po tayo dito. So, loading pa po siya. Basta fingerprint lang po yun. Tapos, dito na agad. So, click mo lang individual if ikaw lang isa. If marami naman, so non-individual. Next, if you are citizen sa state, since hindi naman tayo, kasi Pinoy tayo, no lang natin yan. Since individual po tayo, ikaw lang mag-isa ang gumagawa ng YouTube. So, click mo yung sa ibabaw. W8BEN. Ayan. Then, start. Okay, so wait lang natin kasi loading pa. Ayan. Then, makikita na natin yung pangalan natin dito. Loading pa talaga. So, ayan. So, tax identity, ayan. Ilagay mo yung pangalan mo. Then, region. So, Philippines. From Philippines po tayo. Ayan. Hanapin lang natin. Wait for a moment lang po. Ayan, Philippines. Then, of course, ilagay natin yung TIN natin dito sa foreign TIN. Huwag sa US TIN, sa foreign TIN. Ilagay po natin dyan yung number ng ating TIN. Pagkatapos dyan, click lang natin yung Next. Hindi pa nakakuha ng TIN, just comment down below para bigyan natin ng tutorial. Ayan. So, sa wala pang TIN po. Ayan, so wait lang. So nilagay ko na yung TIN ko, then click ko lang yung Next. Okay, so dito, click nyo lang yung box, no, yung permanent residence dyan. So, click nyo lang yan. Then, mapoproceed po kayo sa baba. Proceed lang kayo sa baba kasi automatic na yan. Pati yan, click nyo lang yung box dyan, mailing address. So, kung ano yung address natin dun sa binigay natin, yun din ang lalabas. Then, click nyo yung Next. Since hindi ka tayo nakalagay ng street, ayun, ilagay natin complete na. Lagay natin lang. Tapos, hindi ako Oroqueta, Balyang.
So, ayan. Pag next ko, chinek ko muna. So, pagkakita ko na may mali, naging uroke tayo. Bumalik ako. So, binalik. Ayan. So, nag-change ako. I-edit ko lang. Balyang ako. Sa kabalyang ako naman kasi talaga ako. So, ayan. Nag-change ako. Balyang ako. Okay. So, as mailing address yan. After nyan, click mo lang yung next. Ayun. So, na-click na natin yung yes. Okay, so pagkarating natin dito, check nyo lang ulit. Basahin nyo if goods ba yung address, ganyan. Yung TIN nyo, goods ba. Punta tayo dito. So, click nyo lang yung yes, I am eligible. Since may treaty po yung Pilipinas at US about tax, that is why yes, I am eligible to reduce my withholding rate. Kaya eligible po tayo nito na magkaroon ng maliit na tax because ayun nga, may treaty po ang Pilipinas. Click lang natin yung yes, I am available. Then click nyo yung I am the resident of a following country. Click nyo lang yung box dyan. So, pumili tayo. Piliin natin yung Pilipinas. We have Philippines. Ayan. So, pagkapili mo, wait. Na-click ko yung no. Wait lang. Click na ulit natin yung yes. Piliin yung Philippines. Ayan. Then, dito, click nyo lang yung services or other than. Ayan. Services. Then, click Article 8. Na may dyan, may triangle. Click nyo lang dyan. 0%. Yan. After dyan, click nyo lang yung as a tax resident. Yung box dyan sa gilid. Click nyo lang dyan. Then, after nyan, nag-click ako ng next. Kaso, hindi siya nag-okay kasi hindi ko pa na-click yung box sa ibabaw. Yung indicate these following countries. So, ayun. So, binalikan ko muna kasi nakalimutan ko yung box dun sa ibabaw. Yung other boxes na hindi ko chinek, huwag yung i-check yun huwag yung i-check talaga yun. So, hindi siya naging okay. Bumalik ako sa ibabaw. Ayun. Nakaligtaan ko yung check the box. Wait lang for a moment. Yan. Resident of the following countries. Yun ang nakalimutan ko. Kaya hindi siya nag-okay. Then, click ko na lang yung next. Ayan. So, loading. Okay. So, after nito, mapupusid po tayo dito sa number 4. So, click lang natin ng no. No, nag-perform ba tayo ng activity dun sa US? Hindi naman. Dito tayo sa Pilipinas. Click next. Ayan. Get the documents. So, go with paperless. Click mo lang yung go with paperless. Then, click next. Ayan. So, dito, view mo muna yung necessary na tax documents nyo. Na tingnan nyo if walang mali na spelling sa pangalan nyo, yun. Yung mga information, baka may mali. So, magka-problema pa tayo. So, make sure na tama po yung nakalagay lahat sa contract paper sa PIR. Importante po ito. So, after nyong basahin yan, so, yung mga necessary information na provide nila is okay. Click na natin yung I confirm sa box. Then, click natin yung next. So, pagkatapos dito, basahin nyo lang yan. So, di ko na binasa. Click ko na lang agad yung box. So, under the penalty. Ayun. So, I certify. Yan. Click ko muna yan. So, perjury. If nag-release kayo ng fake information, yun, magkaka-perjury po kayo. Yun. Then, I certify. Click nyo lang yung box. Then, dito, may year po. So, ano pong year ngayon? This is 2026 day. So, ayan, change nyo lang 2026. If 2027 kayo nag-apply dito, so,
ilagay niyan 2027. So, nakadepende yan sa year natin ngayon. Then, click natin yung yes, I am beneficial. Ayun. So, check mo yung pangalan mo. Goods naman. So, pagkatapos niyan, no, click na natin yung submit. Same person po yan. Okay, click natin yung submit. So, loading po siya. Wait lang natin. Then, pagkatapos yan, yan, approve. So, nag-approve na po siya. So, yun lang kadali. Then, check lang natin. Huwag na kayong mag-submit ng new form. Mali po yan. Next dyan, punta kayo sa Gmail. Yan, may Google Payments dyan. Tax information has approved. Then, tax view. So, ganun lang po kadali. Something with. So, change ko lang yung Google ko. Ayan, wait lang. For a moment. Loading kasi. Ayan. So, AdSense. So, nakalagay na doon. Yun lamang po for today's video. So, if click nyo yung tax info, yan. Babalik lang din po yan dyan. Sa approve. Ayan. So, ayun. So, yun lamang po. Hope you like our video today. So, please like, share, and subscribe naman sa ating YouTube channel for more helpful tutorials. So, if may katanungan po kayo, just comment down below. At maraming salamat. God bless po sa ating lahat.